Sa mapagpalang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay makikinig po muli ng salita ng Diyos. At ito pong pinag-aaralan po natin, itutuloy ko lamang po. Ngayon po tayo po ay manalangin po muna bago po mag-umpisa. Ama, sa pangalan ni Jesus, samahan niyo kami, Panginoon, sa Bible study nito, O Diyos. Tago niyo po ako sa inyong likuran. Ikaw ang makita sa akin, Panginoon. Ikaw maitaas. Salamat po, God, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po. And ang topic po natin ay, what exactly does the Holy Spirit do? Discover some powerful roles. Ito po yung ilan lang sa mga nagagawa ng Holy Spirit sa atin. So, yung moment po na tinanggap natin ng Panginoong Jesus, ay doon din natin natanggap yung Holy Spirit. Dahil pinangako ng Panginoong Jesus sa atin nung bago siya, pinangako ng Panginoong Jesus sa mga alagad niya na bago siya umakyat, ang sabi niya, wag muna kayong hahayo hanggat wala pa yung sinusugo ko. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ang pinapahintay ng Panginoong Jesus doon sa mga alagad niya. At ngayon, ang Holy Spirit ay kasama po natin palagi. Sa mga Kristiyano, kasama palagi ang Holy Spirit. Amen po. Yung Holy Spirit, ito yung napakagandang binigay sa atin ng Diyos. Una, binigay niya yung anak niya para iligtas tayo. Next, pinadala naman niya yung Holy Spirit para gabayan tayo. Amen po. Number 13, sabi niya po dito, ang isang nagagawa o roles ng Holy Spirit ay regenerates. Titus chapter 3 verse 5. Basahin ko po. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo ipinganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Regenerates, meaning po nito ay, sabi sa Merriam-Webster, formed or created again. Isa pa pong meaning niya, restored to a better, higher, or more worthy state. Amen. May mga nilalang po ang Diyos na nagre-regenerate. Amen. Example po dito. Sabi nila, yung crabs daw kapag naputulan ng galamay, ay nagre-regenerate din yan. At yung mga reptiles, so kapag naputulan ay nagre-regenerate. Amen. Sabi dito sa may meaning niya, restored to a better, higher, or more worthy state. Yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin na maging bago. Amen. Nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, hindi natin kayang baguhin yung sarili po natin. Diba nga, nung unbeliever pa po tayo, madalas tayong merong New Year's resolution. So, pero yung New Year's resolution na yun, ito yung madalas hindi natutupad. Amen? May mga goal tayo na babaguhin na natin yung ganito, pero ang hirap. Amen po. So, ito po, nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus, nasa atin ng Holy Spirit, at siya na din yung tumutulong sa atin na maging born again. Maging ugaling born again, pananalita ng born again, kilos na born again. Amen. Ibig sabihin na nag-regenerate tayo, na restored tayo sa mas maganda, na nabago tayo, pinanganak tayong muli. Amen po. Yung Holy Spirit, ito po yung nag-uudyok sa atin na mag-desire na i-please ang Diyos. Dahil sa Holy Spirit, pinipilit natin na magpaka-born again sa kilos, pananalita, sa isip. Amen po. Ito yung dahil sa Holy Spirit. Siguro kung wala ang Holy Spirit ngayon, mananatili tayo dun sa mga dati nating ginagawa. Dahil siya yung nagtuturo sa atin na ito yung gawin mo. Amen po mga kapatid. Iba yung ugali, kilos, pananalita, pananamit, prinsipyo mo kapag wala ang Holy Spirit, kapag wala ka tayo kay Kristo.
Amen. Pag wala tayo kay Kristo, wala pa sa atin ng Holy Spirit. Kaya nga po, malalaman natin ang kaibahan. Minsan, tingin mo pa lang, alam mo na born again to. Kilos pa lang, pananalita mo pa lang, pananamit pa lang, alam mo na, ay, unbeliever to. Amen po. Alam niyo po, ma-share ko lang po sa inyo. One time po, ako po ay namamalengke. Ayan. Tumitingin-tingin po ako ng mga damit dun sa isang butik. So, nagtingin-tingin po ako doon. May lumapit po sa akin yung may-ari po nung tindahan na yon. At tinanong niya po ako, born again po kayo? So, hindi ko alam kung bakit niya ako tinanong ng born again po kayo. Hindi naman ako nakasuot ng paldang mahaba. Ako naman ay nakapantalon, naka-t-shirt lang. Pero alam niyo po yun, nung tinanong niya ako, sabi ko sa kanya, opo, born again po ako. Paano niyo po nalaman? Sabi niya, born again din kasi ako. Minsan nararamdaman mo yun sa espiritu kung born again ng tao. Amen po. So ito po, yung Holy Spirit, ito yung ang responsible sa pagbabago natin. Ang Holy Spirit ang responsible doon sa pagta-transform natin para maging born again tayo inside and out. Amen po. So ito yung nagagawa po ng Holy Spirit po sa atin. Siya yung nagre-regenerate ng ugali natin, ng kilos, pananalita. Kung tayo ay tatalima sa Diyos. Amen po. Tayo ay makikinig sa Kanya. Ayan po. Number 14. Ito po ang isang nagagawa po ng powerful role ng Holy Spirit ay produces. Number 14, produces. Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Alam po natin to na ito yung bunga ng Espiritu. Sabi po dito, Galatia 5:22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ganito. Ang Holy Spirit, siya ang nagpo-produce ng fruit of the Spirit. Amen? So, dapat kapag tayo ay Kristiyano, kapag tayo ay born again na sa atin na yung Holy Spirit, mas lumalabas dapat sa atin ang fruit of the Spirit. Amen? At pakisabi nga sa katabi, kung may katabi ka, sabihin, kaya ang Kristiyano hindi masungit. Ang Kristiyano hindi mainitin ng ulo. Ang Kristiyano hindi magagalitin. Ang Kristiyano maunawain. Ang Kristiyano mababang loob. Ang Kristiyano may pagmahal. Amen? Ang Kristiyano ay gentle. Ang Kristiyano ay peacemaker. Hindi yan troublemaker. Amen? Hindi naghahanap ng away. Hindi nakikipag-away sa Facebook. Hindi nagpaparinig sa Facebook. Amen po? Ang fruit of the Spirit ay ito yung napoproduce ng Holy Spirit na nagmamanifest, na dapat nagmamanifest po sa mga believers. Amen. If we walk in the Spirit, magmamanifest po itong fruit of the Spirit sa atin. So kapag tayo po ay meron pang kasungitan, so i-check po natin, no po, baka nalaglag na yung bunga ng Espiritu natin. Dahil ang si Jesus po ay minsan lang nagsungit nung time na hindi nila ginalang or hindi nila nirespeto ang templo ng Diyos. Amen po. So, pero ito po, ang Panginoong Jesus, kung ano yung ugali niya, dapat nating gayahin. Amen. Hindi lang dapat yung pagiging masungit, maiksing pasensya ang meron tayo, kundi dapat alisin po natin ito. Amen po. Dahil ito ay wala sa bunga ng Espiritu. Ang trabaho ng Holy Spirit, siya ang nagpo-produce sa atin ng bunga. Amen? So kaya nga ang kabaliktaran nito, kapag hindi tayo lumalakad sa Holy Spirit, ang bunga nito ay ang pita ng laman. Amen po. Somehow, itong Holy Spirit ay siya yung
nagtutulak sa atin na mag-manifest, na tumutulong sa atin na mag-manifest yung fruit of the Spirit. Amen? Kaya nung na-born again ka, papansin mo, may pag-ibig ka na. Marunong ka na magmahal sa kapwa mo, sa kaluluwa. Amen? Kaya nga meron tayong may burden na tayo sa mga kaluluwa. Nung born again na tayo, nasa atin ng Holy Spirit, may kagalakan ka na. Hindi ka na tulad nung dati na kapag nagka-problema, hindi na alam ang gagawin, parang end of the world na. Amen? Meron ka ng kapayapaan. At mapagpasensya ka na. Amen? So, yung katabi mo ay dapat lagi mo yung pinagpapasensyahan. Amen? Dahil yan po ang bunga ng Espiritu Santo. At ikaw ay mabait na. Amen? Mabait. Kindness, goodness, faithfulness, gentleness. Amen? Mahinahon ka na. Hindi ka na yung kinalabit ka lang. Galit ka na. Amen? Mahinahon ang Kristiyano. At higit sa lahat, ang self-control. So, yan po ito yung napoproduce ng Holy Spirit po sa atin. Mahirap to i-produce kapag wala ang Holy Spirit. Amen? Makukumpara natin yung buhay natin dati nung wala ang Holy Spirit sa buhay natin ngayon, sa ugali natin ngayon. I mean po, sa ugali. Mahirap to i-produce pag walang Holy Spirit. At ito po ay resulta lang ng Holy Spirit. Ito ay resulta dahil nasa atin ng Holy Spirit. Amen? If you let the Holy Spirit overtakes you, lalabas sa'yo ang bunga. Amen po. Kabaliktaran kapag nabuhay tayo sa laman. So, hindi po magmamanifest ito sa atin. Yung Holy Spirit ang tumutulong sa atin na maging Christ-like. Ma-produce yung ugali na meron si Kristo. So, alam natin kung ano yung ugali ni Kristo. Amen po. So, ito yung Holy Spirit po ang tutulong sa atin. Although, hindi naman po tayo perfecto. Pero yung Holy Spirit, yung magpapaalala sa atin na yung bunga mo nalalaglag na. Amen? You have to walk in love, peace, joy, gentleness, kindness, goodness, faithfulness, self-control. Siya po yung lagi magpapaalala sa atin na yung bunga natin ay dapat hindi nalalaglag. Ito po yung number 15, empathizes. Empathizes. Sabi po dito sa Roma chapter 8 verse 26. Roma 8:26. So habang hinahanap ko po, maidagdag ko lang po dito sa fruit of the Spirit. Habang tayo po ay pinagkakatiwalaan ng Diyos, habang tumataas ang anointing po natin, dapat lalong nakikita sa atin ng fruit of the Spirit. So habang tumataas ang anointing mo, dapat lalo kang bumabait. Amen? Hindi ibig sabihin na pag tumataas ang anointing ay sumusungit ka, dapat lalo kang bumabait dahil lalong nagmamanifest sa'yo ang Holy Spirit. Amen po. Ang sabi dito sa Roma chapter 8, verse 26. Gayun din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan, sapagkat nararapat, kaya't ang Espiritu ang namamagitan para sa atin at dumaraing sa pamaraang hindi natin kayang sambitin. Empathizes, meaning po dito, naiintindihan tayo ng Holy Spirit. Amen. Inuunawa tayo ng Holy Spirit. Alam niya na may kahinaan tayo. Alam niyang may pagkukulang tayo. Itong verse na to, ito ay referred to as groaning verse. Groaning means siya yung nag-intercede po sa atin. Yung Holy Spirit ang nag-intercede sa atin. Hindi tayo marunong manalangin. At naiintindihan po yun ng Holy Spirit. Alam niyo po yun. Kaya po, siya ang nagtuturo sa atin kung paano manalangin.
Amen. Dahil hindi natin masasambit ng salita yung kung ano ba yung dapat nating maipanalangin. Kaya po nandiyan ang Holy Spirit para turuan tayo na kung ano yung mga dapat nating maipanalangin. Alam ng Holy Spirit na may weaknesses tayo, may struggles tayo. Amen. Dahil lagi natin kasama ang Holy Spirit, naiintindihan niya tayo. Naiintindihan niya yung pangangailangan natin. Naiintindihan niya yung kahinaan natin. Naintindihan niya na meron tayong hindi kayang gawin. Amen? Intercession, ito yung ginagawa po ng Holy Spirit sa atin na hindi natin masabi ng malinaw sa Diyos yung kailangan natin o yung dapat natin maipanalangin. Hindi lang siya nag-guide sa pananalangin, hindi lang niya tayo tinuturuan sa pananalangin. Kundi ang Holy Spirit ay nananalangin din on our behalf. Amen po. Hindi natin mararamdaman na left alone tayo sa ating kahinaan. Hindi natin mararamdaman na parang ginudge tayo dahil sa ating pagkukulang. Dahil sa Holy Spirit, nandyan ang Holy Spirit para punuin tayo, para alalayan tayo. Amen? Tunay ang salita ng Diyos na tayo ay aalalayan niya. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil nandiyan ang Holy Spirit. Amen po mga kapatid. So, ang empathizes, meaning po nito ay parang isang magulang, alam niya yung pangangailangan ng mga anak niya. Kilala niya yung mga anak niya. Kahit marami siyang anak, alam niya na itong taong to, o itong anak kong to, ay mahina sa ganito, ito mahina sa ganyan. Alam ng Holy Spirit ang bawat kahinaan natin. Alam niya lahat. Kaya po nandyan siya para i-guide niya tayo, para sabihin sa atin kung ano yung dapat gawin, kung ano yung dapat ipanalangin. Amen po. So, dito po sa number 16, last na lang po. Ang role ng Spirit ay to reveals. Unang Korinto chapter 2 verse 10. Unang Korinto chapter 2 verse 10, basahin ko po. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Amen. Nire-reveal ng Holy Spirit kahit yung deep things of God. Yung pinakasikreto ng Diyos ay pwedeng i-reveal sa atin ng Holy Spirit. Kaya ang mga Kristiyano, sila yung nakakausap ng Diyos. Dati ang nakakausap lang ng Diyos ay mga propeta. Amen. Pero ang mga propeta, yung hari, pari, sila lang yung mga in-anointan para makarinig ng boses ng Diyos. Pero ngayon, bawat Kristiyano ay meron ng may ability na marinig ang sinasabi ng Diyos, malaman ang sikreto ng Diyos, at dahil yun sa Holy Spirit. Walang lihim sa mga Kristiyano. Ang Diyos magpapaalam muna yan sa mga Kristiyano, sa mga anak niya, bago niya ipatupad yung kalooban niya. Amen? So may mga instances sa buhay natin, may mga hindi magandang pangyayari sa buhay natin na hindi yan basta-basta mangyayari nang hindi ipapaalam sa atin ng Diyos. Sabi nga ni Pastor Boy, pag hindi mo nalaman, kasalanan mo. Kaya kailangan nating makinig sa sinasabi ng Holy Spirit, maging sensitibo tayo sa sinasabi ng Holy Spirit. So, kapag hindi na natin naririnig ang Holy Spirit, sabihin na occupied na tayo ng ibang bagay. So, dapat kailangan natin i-fasting yung sarili natin doon sa mga bagay na nakapag-occupy sa atin. Amen? Kung ikaw ay babad na sa social media, ikaw ay babad na sa mga online games, babad ka na sa ibang bagay, masyado ka nang busy, may chance na hindi mo maririnig ang nire-reveal ng Holy Spirit. So, kailangan po natin na ibalik natin yung sarili natin, ibabad natin yung sarili natin sa presensya ng Diyos para mas maintindihan natin, marinig natin ang sinasabi ng Diyos. Amen po. Hindi maaabot ng talino ng tao ang kalooban ng Diyos. Kaya nandiyan ang Holy Spirit para ipaunawa po sa atin.
Andyan ang Holy Spirit para i-reveal sa atin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi nililihim sa mga Kristiyano. Hindi tayo papahirapan ng Diyos para malaman kung ano yung sikreto niya, para kung ano yung gusto niyang mangyari. Hindi ililihim sa atin ng Diyos, hindi niya tayo papahirapan. Kaya nga binigay sa atin ng Holy Spirit para merong mag-reveal sa atin. Kumbaga, ini-interpret ng Holy Spirit yung gustong ipasabi ng Diyos sa atin. Amen po. Maraming way ang pag-reveal ng Diyos sa atin. Maraming way para i-reveal ng Holy Spirit ang gusto ng Diyos, yung sikreto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos sa atin. Napag-aralan po natin ito dati. No po, pahapiyawan ko lang po saglit. Ito yung inward witness, yung kutob. Amen. Yung inward witness po, ito yung kutob, yung kumbaga tinatawag siya parang kutob. Amen. Number 2, ito yung inward voice o yung tinatawag na still small voice or sa mababaw na salita, ito yung parang konsensya. Amen. Number 3, the voice of the Holy Spirit o ito yung authoritative voice of the Spirit o yung audible. Minsan malinaw mo siyang maririnig. Ganito mangusap ang Holy Spirit po sa atin. Minsan sa pagbabasa mo ng Bible, i-reveal sa'yo ng Diyos, ng Holy Spirit na ayan ang rema ko sa'yo. Minsan, pakikipag-usap natin sa mga pastor natin, sa mga workers, sa elders, sa mga kapatiran natin, minsan may nire-reveal ang Diyos. Amen po. Ang Holy Spirit po ang gumagawa nun para sa atin. So, ang Holy Spirit ay nandyan para gabayan tayo sa lahat ng pagkukulang natin, sa lahat ng mga kahinaan natin, sa mga hindi natin alam. Kaya po mga kapatid, ang Holy Spirit po ay, siya ay, ayan, pinapahalagahan po natin kasi hindi siya, sa iba paniniwala nila, Holy Spirit ay kapangyarihan lang ng Diyos, pero hindi po. Ito ay persona po ng Diyos. Amen po. At ito yung napaka-blessed po tayo at tayo ay pinadalahan ng Diyos ng Holy Spirit. Amen po. So, yun lamang po ang masashare ko po. Tayo po ay manalangin muli. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat sa salita mong narinig namin sa oras na ito, God. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nakikinig, sa mga manonood, sa mga manonood pa lang, Panginoon, mangusap ka po sa amin, O God. Sa ipong lahat ng kapurihan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat at God bless you po.